Hi guys! So ngayon, i-share ko sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makakuha ng PhilHealth number ninyo online. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone nyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, search lang natin yung PhilHealth website. Ayan, ito na yung website ni PhilHealth. Click lang natin yan. Dito, makikita na agad natin yung online services. Click lang natin yan. Then, dito sa membership, makikita natin dito yung register or login. Click nyo lang yan. Dito kayo sa PhilHealth member registration. Click natin yan. Ayan, so dito for more information, so basahin nyo dito yung mga iba pang mga information na dapat nyong or gusto nyong malaman. So dito, lagay lang natin yung ating email address. Then kung anong nakalagay na CAPTCHA dito, yan yung ilalagay natin dito. After natin yan mailagyan, click nyo na itong proceed. Ayan guys, we have sent a link to your email. So nag-send na ng link si PhilHealth sa ating nilagay na email. So dito, please click the link in the email to continue your PIN application. If you can see the email from us, please check your spam folder or other filtering tools. Ngayon, open natin yung ating email. Open natin. Ayan, ito na yung email ni PhilHealth. Open natin. Then take note that your registration application will only be processed upon receipt of the duly accomplished PMRF and required supporting documents. So, ngayon, para makapag-continue na tayo sa ating registration, click lang natin yung naka-color blue. Click here. So, dito, instruction in terms and conditions. So, kung may asterisk, ibig sabihin, kailangan niya na sagutan, fill upan. Yan is mandatory. Then, copy of the supporting documents must be uploaded with. Ayan, so nakalagay na dito. If registrant is single, Filipino, kailangan ng birth certificate. Pag once naman kayo is married, kailangan naman is marriage contract. Pag para naman sa mga foreign national, kailangan nyo naman ang ganitong requirements. Ayan, so basahin nyo yan maigi guys kung ano yung requirements na required sa inyo na i-upload niyo pag once kayo ay kung anong klaseng particular scenario meron kayo. Dito, take note, if no appropriate supporting documents, kung wala kayong ma-upload dito na mga supporting documents, so your application will not be processed. So, hindi ma-process ito, outright rejection will be imposed. So, automatic kayo ay rejected pag hindi kayo makapag-upload dito ng mga supporting documents or requirements. Pero kahit kayo ay nakapag-submit na dito ng mga requirements or documents, so ito ay for evaluation and approval pa din sa kanilang PhilHealth processor. So ipaprocess nila, i-evaluate nila, and then for approval pa. So depende sa pinasa nyong requirements kung tama ba. For more information, basahin nyo na lang tong mga nandito na mga details. So hindi ko na yan isa-isahin dahil sobrang haba na yan. Ngayon dito sa may box, click lang natin yan. Pag may check na, okay na yan, click nyo na tong agree and accept. Ayan, so dito, kailangan na natin mag-fill out. Dito, ano bang klaseng membership category kayo? Click natin yan. Kung kayo ba ay professional, kung kayo ba ay self-earning individual, or kaya kung kayo ay self-earning individual sole creator. Ayan, so halimbawa sa inyo is itong pangalawa, self-earning individual. Ayan, kung anong applicable sa inyo, yun yung pipiliin ninyo. Dito naman sa income details, so dito halimbawa wala naman kayong income pa, so lagyan nyo ng check or click nyo itong my box para malagyan niya ng check. So click natin. Kung may income naman kayo, so lagyan nyo lang yung monthly income nyo dito. Then sa mga proof of income, anong katibayan na may income kayo? Mamili kayo dyan kung ano yung applicable sa inyo. Personal details naman, lagay nyo dito yung inyong apelyido, pangalan, name extension tulad ng junior, senior, the second, the third. Kung applicable yan sa inyo, lagyan ninyo. Next is your middle name. Para naman sa mga walang middle name, click nyo tong may box para hindi kayo hanapan ng middle name. Next is your date of birth. So, kung kailan kayo pinanganak. Naka-format siya as month,
date, at saka year. Next is civil status. Ayan. Kung ano yung civil status nyo, lagyan nyo lang. Kung ano yung TIN number or meron kayo, lagyan ninyo. Pero kung wala kayong TIN number is pwede nyong skip yan. Huwag nyong lagyan. Next is your sex. Kung ano nga ba yung kasarian ninyo. Nationality, Filipino. Ayan. Then, kung kayo ay may PhilSys card number, lagyan ninyo. Pero kung wala, pwedeng hindi lagyan. Is your place of birth. So, saan nga ba kayo pinanganak? Kung Philippines, so okay na yan. Huwag nang baguhin. Select birth, city, or municipality na lang kayo. Then, select kayo ng province. Next is your mother's maiden name. So, apelyido niya sa pagkadalaga, pangalan niya, middle name niya. Once naman na wala siyang middle name, click nyo lang tong my box. Then, kung may name extension siya, lagyan ninyo. Next naman is the contact details. Click natin yung contact details. Ayan. Dito sa contact details, guys, so telephone number is hindi nyo nalagyan. Pwede yan skip dahil optional lamang yan. Yan, mobile number, kailangan nyong maglagay ng cellphone number nyo dyan. Next is your permanent address. Dito sa permanent address ninyo, lagay nyo lang dito kung ano yung kompletong address niyo, kung anong unit, room number, floor number, building name, lot number, block number, phase or house number, street name or subdivision. Then kung anong province, kung anong city or municipality, kung anong barangay. Next naman is the mailing address. Pag once naman na parehas lang yung permanent address niyo sa mailing address niyo, click nyo lang tong my box para same as above. Next is the preferred consulta provider. Click natin yan. Ayan, so dito, select province lang kayo, select municipality. Next naman is the dependent details. Click natin yan. Dito naman sa dependent details, guys, so lagyan niyo kung gusto nyong lagyan. So, lagay nyo lang dito yung mga details nila, last name, first name, middle name, name extension, at kung ano nga ba yung relationship nyo sa inyong ilagay na dependent or beneficiary dito. Sa inyo din kung ano yung date of birth niya, nationality niya, civil status, at kung anong dependent disability na meron siya. Then, click nyo tong add as dependent para ma-add nyo yung beneficiary na gusto nyong i-add dito. Next is upload member documents. Click natin yan. So dito, pag once na mag-submit kayo ng requirements, of course, kailangan klarong-klaro yan. Dapat hindi yan blurred. Dapat readable copy yan. So, para hindi kayo ma-reject. Next is file types must be one of the following. So ito lang yung format na dapat nyo ma-submit dito sa inyong requirements. Dapat naka-JPEG, JPG, PNG, or PDF file yan. Then, file size must not be greater than 2 MB. Ayan, so hindi kayo dapat lalagpas yung mga requirements na i-attach nyo dito, isa-submit ninyo, hindi lagpas sa 2 MB. Pag once naman nalagpas, so pababain nyo yung pinicturean yung mga requirements, pababain nyo yung file size. Paano nga ba pababain? So, punta lang kayo sa YouTube. Search nyo lang sa YouTube, MB to KB, Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano nga ba kayo makapagpababa ng file size ng inyong mga requirements dito. Pag-upload nyo pala dito, guys, so one file only lamang. Pag halimbawa, ang file ninyo is dalawa, so ang gagawin ninyo, i-convert nyo muna ito sa PDF para maging into one file yung dalawang files. So, dito, ano nga ba yung proof of income ninyo? Halimbawa, guys, wala pa kayong proof of income, so kanina pinakita ko sa inyo na kailangan nyo lang i-check yung box para hindi kayo naghanapan ng proof of income. Kung kaya, as you can see dito sa proof of income, so hindi ako hinanapan ng proof of income. Hindi naka-colored dark green yung choose ko. Ayan. So, ibig sabihin, hindi ako hinanapan ng proof of income dahil nga chinek ko yung box kanina. Next naman is duly accomplished or attested EPMRF. So, click nyo lang itong choose. Then, click media picker. Then, hanapin nyo dito yung pinicturean nyo na requirements. So, halimbawa ito yon. Ayan. Ayan, na-upload na. Next naman na requirements is any valid photo bearing ID. So, click natin itong choose. Click media picker. Then, hanapin natin yung ID natin. Ito.
Next naman is our birth certificate. Click natin tong choose. Then click media picker. Hanapin natin yung atong pinicturean nating birth certificate. So, dapat klarong-klaro yung pagka-picture natin sa ating birth certificate. Next naman is marriage certificate. Para lamang ito sa mga married. Pero kung nag-single kayo doon sa pag-fill out ninyo, so of course, hindi na kayo hanapan ng marriage certificate dito. Dito naman, others, maximum of 3 documents. So, kung meron pa kayong gustong i-attach dito ng mga requirements, kung anong klaseng membership type category kayo, so click nyo lang itong choose at mag-upload pa kayo dito kung ano yung applicable na kulang yung requirements na isasubmit dito. Dahil yung iba, additional requirements pa sila. Kung kaya may nakalagay dito na pang halimbawa may additional requirements pa silang isa-submit. Ngayon, after nyo ito ma-fill out lahat-lahat, so double check nyo muna yung mga information kung tama ba na lahat ng pagka-fill out ninyo. Then, kung tama naman, click nyo na itong submit registration. So, pagka-submit nyo ng registration, i-evaluate pa yan ni PhilHealth kung kayo ba ay rejected or approved. So, pag once na approve or rejected, mag-i-email or text naman sila for the update lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong PhilHealth number through online. So, maghintay lamang kayo ng update ni PhilHealth. So, ang process nito guys is within 3 to 5 working days. So, isi-send ni PhilHealth sa inyo yung PIN or PhilHealth number ninyo sa inyong provided email address. So, doon, mag-i-email si PhilHealth sa inyo ng inyong PhilHealth number. So, pag may PhilHealth number na kayo, pwede na kayong makapaghulog nito. Ibig sabihin, successful or approve yung application yun sa pagkuha ng PhilHealth number.